Makakabuso, isang petisyon ang naisa na isang ng dating senatorial candidate na si Lito David laban kay Senadora Grace Poe kaunay umano ng issue ng citizenship. Ayon kay David, dahil si Poe ay isang foundling o hindi malinaw kung siya ang tunay na magulang, mahirap daw matukoy kung siya ay natural-born Filipino. Paano nga ba mapatutunayan ng isang tao ang kanyang citizenship sa pagtakbo sa eleksyon o kung saan mang larangan? At kaugnay niyan, live dito sa studio ang election lawyer na si Attorney Romy Macalintal. Good morning po, Attorney. Good morning, Susan at Arnold at sa inyong mga tagapanood. Okay, wala lang filing fee, no? Pero yung mga binitawang argumento nitong si David, disqualified daw kasi kahit opisyal siya ng gobyerno, yung funding, pagiging ampon, hindi kilala yung magulang, paano po? Well, alam mo kasi, sa ilalim ng ating saligang batas, yung mga founding na yan, siyempre, kukonsider mo na yan na Filipino citizen sapagkat tayo sumusunod sa mga prinsipyo ng international law, mga international convention. Yan ay maliwanag sa ating saligang batas na kung wala sa ating batas ang isang bagay, maaari nating i-apply ang prinsipyo ng international law. Nasa international convention sinasabi na kung ang isang tao ay napulot sa isang lugar, kung ano ang citizenship na nakapulot, kung ano yung citizenship ng lugar na yon, doon na siya ang kanyang nationality. Yun ang kanyang. Katulad ni Grace po, napulot siya dito sa Pilipinas. Therefore, she is a Filipino citizen. Kasi yun ang ng founding. At saka isa pa, meron tayong tinatawag na parents patria. Ang ibig sabihin sa ating bansa, sa ating saligang batas, maliwanag na kapag mayroong mga abandoned children, ang pinakamagulang ay ang bansa mismo, ang pamahalaan. Kung saan siya nakuha. Kung saan siya nakuha. Ano bang pamahalaan na nakapulot sa kanya, kundi ang Pilipinas? Kaya't maliwanag yan na siya ay natural-born Filipino citizen. Pero ang bagay na yan sa ngayon, kaya sinasabi niyong petition, palagay ko hindi na po pwedeng ma-question yan sapagkat napakatagal na. 3 taon na siyang nahalal. Hindi na pwedeng i-question yan. Sinasabi na continuing requirement yan. Yun kung talaga may matibay kang kadahilanan. Pero dito inaamin mong foundling siya. Therefore, tapos na ang usapan. Foundling, saan nakita? Sa Pilipinas. Therefore, she is a natural-born Filipino citizen. Kaya't hindi po pwedeng i-question na ang kanyang citizenship insofar as her being a senator is concerned. Attorney, pwede ba ebidensya yung passport para patotohanan ng pagtalikod ng isang tao sa kanyang citizenship? Well, yung mga pagtalikod na yan, may mga hindi lang naman iisa ang nagpupunta ng Amerika o ibang bansa na nagiging foreign citizen. Pero yan meron tayong tinatawag na dual citizenship law na kung saan pag nais mo bumalik, pagbalik mo dito, kung ano ang iyong original citizenship, iyon ang iyong makukuha. Noong si Grace po ay umalis ng bansa, siya ay natural-born Filipino citizen. Noong siya ay maging foreign citizenship, naging American citizen siya. Noong muling bumalik siya sa Pilipinas at nakakuha ng dual citizenship, ang nakuha niya, na-recover niya, yung original natural-born Filipino citizen. At yan yung kaso ng Bengzon versus House of Representatives. May kaso ng ganyan. At hindi naman pagmamalaki, ako po kasi yung abogado nung sa kaso ngayon, kaya tanda ko. And that was the first, yung case of first impression. Doon So hindi na niya ginagamit yung American passport? Hindi na ginagamit. Wala na yun. Siguro ako hindi ko alam kung ginagamit niya o what. But what is clear, yung sa mga lumalabas sa mga report, ay naibalik na niya ang kanyang citizenship. At saka yung maging MTRCB siya. Kasi kapag ikaw ay pumasok sa Philippine government, kailangan i-renounce mo ang iyong foreign citizenship. Maaring dual citizenship ka. Halimbawa, ikaw ay American citizen at saka Filipino citizen. Pwede yun sa ating bansa. Kasi may dual citizenship lo tayo. Subalit, kapag pumasok ka sa gobyerno, i-renounce mo ang iyong foreign citizenship. At ako naman naniniwala. Wala bang epekto yung asawa niya at mga anak American citizen? Ay, wala naman Yun. epekto yun. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung personal na kanyang pagkamamamayan ng ating bansa. Ito isang school of thought, no? Who is a natural-born Filipino? Ang sinasabi ho ng ilang legal expert din, siya ay yung hindi Ginagagawa ng anumang bagay. o anumang bagay para ma-perfect yung Philippine citizenship. So, pag ikaw ay meron ng ibang pagkamamamayan at bumalik ka ng Pilipinas, ni-reacquire mo. So, papasok ka na sa proseso ng naturalization daw po. So, hindi ka na natural-born Filipino kasi proseso na yung gumawa sa'yo para maging Pilipino. Yung ganyang bagay, hindi siya pumapasok sa naturalization, kundi pumapasok siya doon sa batas ng pag-acquire mo ng
citizenship, repatriation ang tawag doon. At iyan ay pinagtibay din doon sa kasong yun ng Bengson versus House of Representatives na sinabi ng ating Korte Suprema na kung ikaw ay dating natural-born Filipino citizen at ito'y nawala, ngunit ikaw'y muling nagbalik, ang iyong makukuha ay yung original citizenship. You will recover what you had before. Yung sinasabing pag alis na niya doon sa unang yung American citizen, may record ba? Yung may magpapatunay ba na talaga nanumpa siya na tinatalikuran na niya yung American citizen? Siguradong meron yun kasi yan yung requirement Ba't di na lang niya ulitin na talaga, sa public na talagang nire-renounce niya? Kasi sasabihin naman ng iba, bakit ngayon lang magre-renounce? Siguradong merong record yan sapagkat hindi ka pwedeng pumasok sa MTRCB nang hindi mo nire-renounce ang iyong foreign attorney, Hindi, citizen. alam mo naman sa gobyerno, minsan nare-remiss yung mga ganun. Basta inappoint siguro mo yun ang ka, dapat attorney, nilang itanong. oo, Yun ang tama. dapat Attorney, makita. kung gano'n, may question pala, bakit nakatakbo naman siya senador? Yun na nga, Minsan na ano ng COMELEC yun eh. Hindi, kasi yan. Minsan may kaso ka nga, di ba? Nakakatakbo. Yes. Diba? Pero alam mo yung mga ganyang kaso, katulad ba si Grace po, tumakbo siya, na-approve ang kanyang COC, walang nag-question ng COC. Okay, Na-proclaim siya, walang nag-question. Ngayon lang nasili. So naging final and executory lahat ng nangyari sa kanyang yan. Kaya yan, ay hindi na po pwedeng ma-question yan. Alam mo, para ma-resolve ba ito ni Senadora, pumayag na siya mag-BP. Di ba? Hanggat hindi siya pumapayag at Marami pa tinitimbang niya, naku, marami pa ibabato sa kanya. Dami pa binabato, pero mo nananakit daw, di ba? Na-rehab daw. Pero siguro yan ang mas maganda dyan, no? Sapagkat habang tumatagal yan, lalo nagiging sikat yung Residency requirement, totoo bang kulang siya ng 1 taon? Wala, hindi ko makita kung bakit sinasabi ko na ng 1 taon. Kasi sinasabi doon sa kanyang Certificate of Candidacy na tumakbo siyang senador, ang nakalagay doon, residence in the Philippines, 6 years, 6 months. Kaya sabi nila, sa May 2016, magiging kukulangin siya. Pero kasi kung ire-reckon mo yung 6 years, 6 months sa October 2012, kasi bumalik siya. hindi, noong kayo siya mag-file ng COC niya, noong October 2012, sinasabi niyo, on that day, 6 years, 6 months. And if you will count from October 12 up to May 2016, meron pa yung 3 years and 7 months. Kaya kung i-add mo yung 6 years, 6 months to 3 years, 7 months, magkakaroon siya ng 10 years and 1 month. so Kaya papasok pa rin siya doon sa tinatawag na 10-year residency. Actually, marami naman politiko, dual citizenship. Di ba? Sabi, Halos lahat alam mo, may sabi ko nga, green card holder. napakadaming mga politiko na dito na nanirahan habang buhay. Ano ba nangyari sa ating bansa? Eto, attorney, yung mga political ads na nakikita natin, di ba? Ang dami na di ba? Pwede bang ground siya para Pwede yan. ma-disqualify? Pwedeng i-disqualify yan. kung sabihin, Hindi di pa naman kami siya kandidato, nangangampanya. Oo, Hindi, di pa alam mo, kandidato. Di ba pag nagkandidato, Unang-una. may certificate of candidacy na. Una-una, sinasabi ko, kung ikaw ay government official, ikaw ay nag-a-advertise, Meron, iyang bang advertisement na yan ay gastos ng gobyerno? Ay, sa- Kung yan ay gastos ng gobyerno, that is an unnecessary expense. Yung mga friends of, yun Friends daw. of, paid Mga advertisement. palusot, pinapaikutan ng batas. Pinapaikuti yan. Pero yung mga ganyang bagay, dapat hinahanap yan. Pero ako, mabalik ako doon sa government. Dapat, alam mo, yung COA, dapat dito yung COA maging mahigpit. Dapat i-disallow yung mga expenses na yan ng mga government officials na nag-a-advertise ng sarili nila. Alam mo, the moment na ma-disallow yan, that would be a ground for the disqualification. Pag disallow yan ng COA, ibig sabihin, they entered into contracts disadvantageous to the government. Ako, simple lang Lahat ng may political ads ngayon, hindi ko boboto. Ang dami Dahil na nila. pinaikutan mo na yung batas, di ba? Tama yun. Siguro dapat yung ganun magiging kampanya natin. Salamat po, Atty. Madali. Romy Macalintal. Ay, Kasama salamat. po kami sa panawagang buwagin na rin ng Kongreso. Ayan, tama yan. Malaking tipid yun.